gagawin mo kung makasabay mo ito sa daan? Huli kamang takaw disgrasya na tila pag-exhibition ng isang tricycle sa kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City. Sa video, makikita ang tricycle na nakatagilid habang mabilis ang takbo. Ang sidecar nakaangat pa na tila nga nag-e-exhibition. Kapansin-pansin ding walang plate number ng tricycle na tumatakbo sa National Highway. Paliwanag ng driver ng tricycle sa mga otoridad na flat ang gulong ng sidecar niya, kaya nakaangat niya itong pinatakbo. Lumabas din sa investigasyon na kolorum pala ang tricycle at wala ring naipresentang lisensya ang driver. Wala namang nasaktan sa insidente. Ano nga bang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, paano kung makaka-aksidente po itong driver na to? Ano ang kaharapin ng driver? Well, sa ganitong sitwasyon, mabigat ang maaari niyang kaharapin. Unang-una, kung meron nga siyang nasugatan o may namatay dahil sa kanyang kapabayaan at dahil sa pag-e-exhibition nga na yan, maaari siyang makasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injuries or resulting in homicide sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code. Hindi kailangang sinadya ang aksidente, sapat na mapatunayan naging pabaya o walang ingat ang ganitong pagmamaneho. At ito na rin ang isang dahilan at isa pang violation na nagawa ng tricycle driver na to. Bawal ang mga tricycle sa isang national road or national highway tulad ng Congressional Avenue dahil mas malaki nga ang posibilidad na magkaroon ng aksidente sa dami ng malalaki at mababilis na sasakyan. Dagdag at hiwalay pa rito ang pagmamaneho ng walang driver's license na paglabag naman sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code at ng mga regulasyon din ng LTO. Hindi man siya matanggalan ng lisensya dahil nga wala naman siyang lisensya, di po ba? Maaari pa rin siyang makaharap sa kaukulang multa, administrative sanctions ng LTO at iba pang kasong maaaring isampa laban sa kanya. Kung ang tricycle naman ay colorum, maaari rin itong ma-impound alinsunod sa mga umiiral na regulasyon ng LGU at LTO laban sa mga unauthorized public utility vehicles. At kahit hindi siya sa kanyang nakapangalan ng tricycle, hindi otomatikong ligtas naman ang may-ari. Kung mapapatunayan pinayagan niyang gamitin ang sasakyan ng isang taong walang lisensya o hindi otorisadong magmaneho, maaari siyang magkaroon ng pananagutan, may posibleng fine at maaari ding masuspindi ang rehistro ng kanyang sasakyan at syempre, hindi niya magagamit ito. Sa batas, walang lugar ang pagpapakitang gilas sa kalsada dahil hindi lang sarili natin ang nakataya dito. Isang maling desisyon sa pagmamaneho, naku po, pwede pong magdulot ng habang buhay na pagsisisi. Hindi lang multa ang maaring kapalit, maaaring buhay at kalayaan, kung hindi sa ibang tao, ay sa inyo mismo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.